Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Matthew chapter 19 verses 4 to 6. Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula ay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Love, courtship, and marriage. Ito po ay single edition. Pag-usapan natin kung ano po yung sinasabi ng Panginoong Hesus patungkol po sa love, courtship, and marriage. Alam niyo po, it is normal na ang isang tao po ay ma-attract sa kanyang opposite sex, kasi dinisenyo po ng Diyos ang tao na ganyan, lalaki at babae. Kaya normal po sa mga kabataan yung nagkakaroon sila ng crush, yung tinatawag na infatuation, at normal po yung mga relasyong katulad po ng pagkakaroon ng boyfriend and girlfriend, Ngayon, normal din po na magkaroon po ng involvement ang isang lalaki sa isang babae, ganun din naman vice versa, Kaya lang meron pong boundaries na isinet ang Diyos, kung sila ay single pa, hanggat maaari po sana ay dun sa kanilang dating o yung tinatawag na courtship, ang mananatili po muna ay friendship, at wala po sanang sexual na ugnayan kasi yan po'y pinagbabawal ng Biblia sa mga taong hindi pa kasal. Kaya alam niyo po, mahalaga po makita niyo mga kabataan yung kahalagahan nito kasi sa pamamagitan nitong katotohanan na ito na preserve niyo yung purity ng inyo pong relationship. At normal din na magkaroon ng lifetime partner. Someday, mahanap ninyo, kay single mo ngayon, yung inihanda ng Diyos na partner ninyo panghabang buhay. Kasi darating dapat yung panahon na kayo po ay papasok sa marriage at magkakaroon ng malalim na commitment doon sa taong pinili ninyo, ipinanalangin ninyo na makasama habang buhay. Ngayon, alam niyo po, may biblical perspective po tayong dapat tignan. Unang-una po, sa Biblia po, nalulugod ang Diyos na makahanap ka ng partner sa buhay. Sabi sa Genesis 2:18, it is not good for man to be alone. Kailangan mo ng partner, to complement you, to complete you, At higit sa lahat, mahalaga na hingin mo ito sa Diyos. Kaya kung ikaw ay single, ang first step, manalangin. And then look for a partner. I-guide ka ng Lord. Katulad ng pag-guide niya kay Jacob, doon po sa Genesis 28. At huwag magmadali, start with friendship, get to know the person, hanggat maaari po, hanapin ninyo talaga yung kapareho ninyo ng pananampalataya. Kasi sabi ng Biblia, do not be unequally yoked with unbelievers. Ngayon, kung kayo iibig po, fall in love the right way. Normal po na makaramdam kayo ng emosyon, sexual attraction, Pag hindi nyo po nakontrol yan, pwede kayong sirain yan. Normal po sa tao na magkaroon siya ng emotion, o sexual urges. Pero kung ito po ay hindi mapipigilan, pwede ka nitong sirain. Kaya be guided by the truth. Kailangan po ang salita ng Diyos ang tutulong sa atin. Sabi sa Psalm 119 verse 19, ang sabi diyan, how can a young person stay on the path of purity by living according to your word? Kaya mahalaga po yung salita ng Diyos ay ipamuhay mo, kapatid. Kasi sa pagmamahal o sa pag-ibig, hindi yan puro emosyon. Hindi po yan puro pakiramdam lang. Involved po dyan yung commitment. Kaya malalaman mo, kapatid, na ikaw ay handa ng magpakasal kung ikaw ay meron ng commitment.
Ano po? At yung iba ginagawa lang nilang laro ang pag-ibig. Mali po yun. Hindi po nalulugod ang Diyos doon. Kailangan po ay i-prepare ninyo ang sarili ninyo, i-commit ninyo ang sarili ninyo to marriage kung kayo'y handa na. Yan ang God's will. Kasi it requires a lifetime commitment at ang pinagsama ng Diyos hindi na pwedeng paghiwalayin ng tao. Yun po sinasabi ng Malakay 2 verse 16. Kaya today, sa pag-aaral natin, lalo na doon sa mga kabataan, naghahanap ng partner, panalangin natin na masumpungan ninyo yung tao na inihanda ng Diyos para sa inyo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pag-aaral na ito. Alam ko, marami pong kabataan ang nakikinig o mga singles na nakikinig. Nawa maging gabay po itong mga katotohanan ito na aming napag-aralan ngayon at tulungan mo sila, turuan mo sila na yung kanila pong paghahanap ng lifetime partner sa buhay ay masumpungan nila sa pamamagitan po ng iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan itong aming tinanggap, ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.